Nainis pa nga ako noon kasi naisip kong bakit yata masyadong maarte ang mga tricycle drivers ngayon. Dagdag kita nga yun. Lugi pa ba sila? Ilang tricycle yung nagdaan pero ayaw nila akong pasakayin. Sa sobrang inis ko noon, nilakad ko na lang hanggang sa bahay namin. Banas na banas ako at halos isumpa ko na yung mga tricycle drivers. Nagulat si mama kung bakit pagod na pagod ako. Ang sabi ko naman na wala akong masakyan o walang nagpapasakay sa aking tricycle. Wala din kasing tricycle doon sa may paradahan dahil nga may kagabihan na. Tinanong ako ni mama kung saan naman ako nag-abang. Ang sabi ko, doon ako nag-abang sa may kabilang kanto. Medyo madilim doon pero doon kasi mas okay na mag-abang sabi ko dahil may mga dumadaan naman. Nagalit si mama at tinanong kung bakit doon ako nag-abang. Hindi ko ba alam na delikado doon dahil marami raw nananakawan at madalas doon sumisemplang yung mga motor. May mga iilang tricycle drivers na rin daw ang naaksidente doon. Hindi ko na lang pinansin si mama. Natulog na ako dahil sa sobrang pagod mula sa trabaho hanggang sa pag-uwi. Noong sumunod naman na linggo ay napa-overtime ako. Nakarating na ako doon sa kanto namin ng mga bandang 11 PM. Nung mga oras na yun, paisa-isa na lang ang mga tricycle sa amin at wala na ngang tricycle doon sa may paradahan talaga. So nainis na naman ako. Naisip ko na kailangan ko na namang maglakad papunta doon sa kabilang kanto at worst ay wala na namang magpapasakay sa akin dahil nga malamang sa kaartihan ng mga tricycle drivers. Nilakad ko doon at nakarating sa kabilang kanto. Nagsimula akong mag-abang nang makaramdam ako ng kakaiba sa may balikat ko. Mabigat yung pakiramdam. Hindi ko alam kung bakit pero tumaas din ang mga balahibo ko. May dumaan na tricycle at nakita kong wala yung laman. Sumenyas ako pero tiningnan lang ako ng driver. Nakakainis lang. Baka din pauwi na yung tricycle driver kasi parang wala siyang nakita at pinaharurot niya lang yun. Di man lang ako sinabay sabi ko. Ganun din yung ibang mga nagdaan na tricycle. Hindi na ako mapakali at di na komportable sa kinalalagyan ko. Tapos, yung sumunod na tricycle driver na wala namang laman ay sinenyasan ko. Tiningnan niya ako at tinuro niya doon sa may bandang malayo. Tiningnan ko lang siya kasi hindi ko siya naintindihan. Nakita ko siyang umistop doon. Medyo inis pa ako kasi pinaglakad pa ako ni kuya sa malayo. Pagpasok ko sa tricycle niya, halata niya yung inis ko pero wala siyang sinabi sa akin. Sinabi ko lang kung saan niya ako ihahatid. Nawala na rin yung pakiramdam kong bigat sa may balikat. Pagbaba ko ng tricycle, sinabihan ako ni kuya. Ang sabi niya, wag na raw akong mag-aabang doon sa kabilang kanto dahil wala raw talagang magsasakay sa akin doon. Tinanong ko siya kung bakit. Ang sabi niya, may bata raw kasing nakatayo sa likod ko at lagi daw talagang nagpapakita iyon doon. Kaya walang nagsasakay at nagbababa ng pasahero doon ay dahil natatakot sila sa kwentong multo at pagpaparamdam. Alam daw yun lahat ng tricycle drivers na dumadaan doon. Nasabi ko kay kuya na mabigat yung braso ko kanina noong nandun ako. Ang sabi niya, kasi nakahawak sa akin yung batang lalaki. Kaya raw nung nagpara ako ay doon siya sa malayo nagparada. Naawa na rin daw sa akin si kuya kasi mukha raw na wala akong alam doon sa batang nagpaparamdam at nagpapakita sa may kanto. Nagtaasan yung mga balahibo ko dahil sa kinuwento niya. Sinabihan ko pa nga siya na wag naman manakot, lalo at palaging gabi ang uwi ko. Ang sabi naman niya sa akin, kung nananakot lang siya, bakit walang nagsakay sa akin ni isa? Doon nga talaga ako napaisip dahil wala talagang nagpapasakay sa akin kahit noong mga nakaraang gabi. Doon ko rin na-realize na kakaiba ang tingin ng mga driver kapag nakikita nila akong nagpapara. Mga takot at ayaw talagang tumigil sa may spot na yon.
Yun kasi yung mga panahon na lumipat ako ng panibagong trabaho na kahit malayo, mas malaki ang pasahod. Kaya't gabi na ako nakakauwi. Which is before that, hindi ko naman kadalasang ginagawa. Kaya noon ko lang na-experience at nalaman yung mga ganong bali-balita. Nagpasalamat ako kay kuya na sa tingin ko ay bukas ang third eye. Tuwing gabi ay doon na talaga ako nag-aabang sa may paradahan kahit wala masyadong tricycle na dumadaan. O kaya minsan, pag wala talaga ay nilalakad ko na lang pauwi. Mamaya kasi magpakita na talaga sa akin yung batang lalaki na kinukwento nila. Gaya nga ng nabanggit ni mama noon, narinig ko rin yung balita na doon sa kabilang kanto na may nagpapakitang bata ay madalas ang aksidente. At usually, ang mga biktima ay yung mga nakamotor. Sumisemplang dahil biglang nagpapakita yung batang lalaki. Nakakatakot lang. Na-imagine ko nga yung sarili ko na matagal na naghihintay doon at nakikita ng ibang drivers na katabi ko yung bata. Kapag naiisip ko talaga ay kinikilabutan ako. Nagsisi rin talaga ako nung una nung hindi ako nakinig kay mama dahil ilang beses pa ako nag-abang doon. Hanggang dito na lang po at maraming salamat sa pagbabasa ng aking kwento, sir. Magandang araw, sir. Ako si Alex from Samar. Nangyari itong kwento ko noong 2018 nang may pasahero akong nagpahatid sa medyo hindi ko gamay na lugar. Isa akong tricycle driver dito sa amin at isa ito sa kinabubuhay ng pamilya ko noon pa. Pero ngayon ay sumasideline na rin bilang online seller at delivery boy. Maliit lang ang kita noon kung tutuusin, kaya kailangan kumayod at magsipag para makarami. Minsan, mas gusto ko yung kapag gabi o papadaling araw dahil doon ako wala masyadong kakompetensya. At minsan, may mga pasahero pa naman, lalo yung mga pauwi pa lang ng mga night shift o panggabi galing sa trabaho. Kung minsan naman ay simula umaga hanggang gabi talaga ako. Mga bandang 12:00 na siguro iyon ng madaling araw nang may isakay akong isang babae. Wala nang ibang nagmamaneho ng tricycle noon kundi ako lang. Hindi pamilyar yung mukha niya sa akin kasi kadalasan naman namumukaan ko yung mga pasahero ko. Yung iba pa nga ay nagiging kaibigan ko. Sinabi niya na kung pwede, ihatid ko raw siya sa bahay niya. Hindi ako pamilyar sa lugar na sinabi niya. Para kasing may kalayuan na mula sa area ko at hindi ko nasakop yun. Nakiusap siya kasi wala na raw siyang masakyan. Ang sabi nga niya, kahit magbayad pa siya ng 200 mahigit. Noong mga panahon na yon, medyo malaki na yung 200 pesos sa isang pasahero, kaya tinanggap ko na. Ang sabi naman ni ate, siya na ang magtuturo ng daan. Alam ko naman yung barangay na sinabi niya, pero hindi lang ako pamilyar sa street o kanto na tinutukoy niya. Habang nagmamaneho ako, pansin ko na parang medyo liblib at maraming liko yung lugar nila. Naisip ko nga na baka mahirapan pa ako makabalik at kung sapat ba yung 200 para dito. Pero naisip ko, pera na rin to. Mga 15 minutes ang nakalipas ay nakarating na kami. Binayaran pa nga niya ako ng mga 250 pesos bilang pasasalamat, tulong at istorbo. Ang sabi ko naman sa kanya ay mag-iingat siya at wala iyon. Ang problema ko ngayon ay kung paanong bumalik nang hindi ako naliligaw. Pinaandar ko yung tricycle tapos sinubukan kong tandaan yung dinaanan namin. Ilang minuto na ang nakalipas pero parang pare-parehas sa lugar iyong nalalabasan ko. Wala rin akong mapagtanungan kasi wala nang tao sa labas. Hindi rin ako pamilyar. Naiinis na ako at kinakabahan. Tapos wala pang signal kung nasaan ako kaya't wala akong matawagan. Sinubukan ko muli pero ganun pa rin. Lumalabas lang ako kung saan nanggaling. Hindi ko pa rin talaga mahanap yung daan palabas ng lugar na yon. Sa atunayan, hindi ko na rin makita o madaanan kung saan ko binaba si ate. Medyo kinabahan na ako kasi paano kung naengkanto na pala ako.
May ganun kasing mga balita sa amin. Naisip ko nga na baka engkanto si ate at ako yung biktima niya. Kung mamalasin ka nga naman. Sinubukan ko ulit pero ganun pa rin talaga. Iniisip ko nga na baka maubos lang yung gas ko at hindi pa nakakalabas doon. Nag-isip ako ng mabuti kung anong dapat kong gawin. Kahit sa totoo lang ay kinakabahan na ako. Mapuno doon at paisa-isa lang ang bahay na may kalayuan. Pakiramdam ko nga rin na parang may nakatingin sa akin mula sa mga puno. Hindi komportable yung pakiramdam ko habang tumatagal. Ang alam ko lang, dapat makaalis ako agad doon kasi hindi ko alam ang susunod na mangyayari sa akin kapag na-stuck ako doon. Tapos bigla akong naisip yung paniniwala ng iba na kapag naliligaw raw sa isang lugar ay baliktarin yung suot na damit. So ginawa ko yun kahit parang tanga. Hindi rin naman masamang subukan at noong mga oras na yun lang talaga ang naiisip ko. Nag-aalala na rin ako sa kaligtasan ko pati yung sa natitirang gas ng tricycle. Matapos kong baliktarin yung suot, sinimulan ko na ulit patakbuhin yung tricycle. Habang nagmamaneho, unti-unti lumuluwag yung pakiramdam ko. Hanggang sa wakas, nakakita na ako ng pamilyar na daan at nakalabas na sa lugar na yon. Doon ko napatunayan na naengkanto ako. At totoo nga yung babaliktarin mo yung suot mo para makalabas. Agad akong bumalik sa paradahan namin. Natakot talaga ako nung madaling araw na yon. Pagbalik ko doon, chinek ko yung lagayan ng pera ko. Nawawala yung 250 pesos na binayad sa akin ni ate. Pero ang nandoon sa loob ay 3 dahon. Hindi ko alam kung nawala ko ba yung pera o peking mga perang papel iyon at naging dahon na kadalasan daw nangyayari kapag naengkanto ka. Ang malas ko rin talaga noon kung iisipin dahil halos maubos na nga yung gas ko, napalayo pa ako at nagkanda ligaw-ligaw pa. Pinaglaruan talaga ako ng engkantong babae kaya bad trip talaga. Simula noon, hindi na ako tumatanggap ng mga pasahero na hindi namin sakop ang lugar. Siguro karma ko na rin dahil bawal naman talaga sa amin yon. Pero naging takaw kita ako. Nakwento ko yun sa mga kasamahan ko at binalaan sila. Ang sabi nga raw nila ay totoo yun. Kapag napagtripan ka raw nila, hindi ka raw nila papatakasin. Mabuti na nga lang at hindi naubos ang gas ko doon sa lugar na yon. Kasi kung hindi, baka hanggang ngayon ay nandoon pa rin ako. At baka kung anong gawin sa akin ng mga engkanto. Ayon kasi sa kanila, marami na rin daw ang naging biktima ng mga iyon. Maraming nawawala at kadalasan mga lalaki ang napagtitripan. Binibiro pa nga nila ako. Pero sa totoo lang, kapag nandoon ka na sa kalagayan na hindi mo alam kung saan dadaan at paulit-ulit lang yung dinadaanan mo, parang mawabaliw ka at hindi mo paniniwalaan na naliligaw ka talaga. Mabuti na lang at naisip ko yung pagbaliktad ng damit. Sa mga nakikinig nito, lalo sa mga taga-probinsya na may nababalitang engkanto, huwag agad magpanik at subukan nyong baliktarin yung damit nyo kung tingin nyo naliligaw kayo. Hello sir at sa lahat. Silent listener nyo po ako at gustong gusto ko talaga yung way ng pagnanarrate ninyo. Ako po si Alicia. Ikukwento ko lang po itong karanasan ko noong 4 na buwan pa lamang akong buntis sa second child ko, ilang taon na ang nakakaraan. Taga Bicol kami, pero hindi ko nalang sasabihin kung saang probinsya. Galing kaming handaan ng asawa kong si Joseph nung time na yon. Inabot na kami ng gabi. Wala pa kaming sasakyan nun, kaya't nag-abang na lang kami ng tricycle para masakyan pa uwi since hindi umaabot yung jeep sa may lugar. Dapat nga magtatagal pa kami doon. Pero para kasing may kakaiba sa isang matanda doon sa handaan. Tanong siya ng tanong sa akin at iba kumakatitig sa tiyan ko. Sa tuwing tatanungin ko yung kaibigan ko na siyang may birthday noong mga oras na yon kung sino yung matanda, ay bigla yun nawawala.
Naiilang na rin ako at medyo natakot na ako sa matanda dahil hindi ko nga siya kilala at hindi ko sigurado kung kilala rin siya ng iba. Kaya niyaya ko na yung asawa ko na umuwi na kami. Sinabi ko sa kanya yung ginagawa ng matanda. Pumayag naman din siya at dahil buntis nga ako nun. Napansin nga niya yung matanda at nakakatakot nga raw yung mga titig nito sa amin. Bali nagpara na kami ng tricycle sa may kanto at sumakay na. Nakisuyo kami kay kuyang driver na bagalan lang ang pagpapatakbo dahil buntis nga ako. Naintindihan naman niya at sinabing babagalan lang niya dahil medyo malubak din sa dadaanan namin. Maayos naman ang pagpapaandar niya. Nang biglang nakaramdam ako ng sakit sa tiyan pero nawawala din naman. Nag-alala si Joseph. Medyo tumalbog kasi yung pag-andar dahil malubak nga sa amin. Tapos habang nagmamaneho si kuyang driver ay parang may napansin daw siyang malaking ibon na lumilipad at parang sumusunod iyon sa amin. Medyo madilim na rin ang lugar. Wala gaanong dumadaan na sasakyan at mapuno pa. Dahil sa sinabi niya, sinilip ko yung likod namin sa butas. Nakita ko na malaki nga ang pakpak ng ibon na yun. Kahit madilim, napapansin ko yung paghampas ng pakpak niya. Kinabahan ako at biglang sumagi sa isip ko na baka aswang yun. Sinabihan ko na si kuya na bilisan yung pagpapatakbo kasi mukhang aswang na yung sumusunod sa amin. Sakto pa at buntis ako. Baka baby ko ang puntirya niya. Agad naman ding binilisan ni kuya. Dahil dun, pansin naming bumilis din yung paglipad ng aswang papunta sa amin. Hinawakan ako ni Joseph. Tapos ako naman, niyayakap ko yung tiyan ko. Sobrang takot na takot ako nung mga oras na yon dahil bukod sa hinahabol kami ng aswang ay grabe ang pag-alog ng tricycle dahil sa mga lubak. Mga ilang minuto rin yon na ganun ang eksena at pakiramdam ko sobrang tagal nun. Mabuti na lang sa wakas ay biglang lumipad papalayo yung aswang nung nasa medyo may maliwanag na area na kami at may ilang mga sasakyan at tao na. Hanggang sa nakarating na kami sa bahay. Siguro natakot yung aswang na makita ng iba. Sinabihan namin si kuyang driver na mag-ingat at nagpasalamat rin kami. Nung nasa bahay na kami, habang nasa banyo ako, ay nakarinig ako ng parang may pagaspas ng pakpak. Agad akong pinalabas ni Joseph dahil narinig din niya yung pagaspas. Sobrang takot ko noon para sa anak ko. Nung mga time na yon, kaming dalawa lang na mag-asawa ang nasa bahay dahil yung panganay ko ay nasa kabilang bahay at hiniram ng biyenan ko. Kumuha si Joseph ng asin tapos sinaboy niya doon sa direksyon kung saan namin naririnig yung pagaspas. Matapos yun, biglang nawala yung tunog. Hindi man kami naabutan ng aswang habang nasa tricycle ay nasundan naman kami sa bahay. Sobrang kaba, takot at inis ang naramdaman ko noon. Feeling ko talaga yung matandang yun mula sa handaan, yung aswang. Nakapagpahinga na rin kami matapos yun. Akala nga namin ay okay na. Maya-maya, nakarinig na naman si Joseph ng pagaspas ng pakpak. Agad na naman siyang kumuha ng asin. Ako naman, biglang nakaramdam ng sakit ng tiyan. Nararamdaman yata ng anak ko na delikado siya. Tinakpan ko ng unan yung tiyan ko. Si Joseph naman, pinaghagis niya yung asin pataas sa may direksyon kung nasaan yung aswang at pinagmumura niya ito. Matapos lang na ilang saglit ay nawala na yung ingay ng pagaspas. Sobrang nakakatakot yung karanasan na yun. Simula nung sa handaan, nung hinabol kami sa sinakyan naming tricycle hanggang pauwi. Hindi talaga maalis sa isip namin yung hinala na yung aswang talaga ay yung matandang nakakatakot kumaatitig sa akin at sa tiyan ko doon sa handaan ng kaibigan ko. Yung iba kasi ay ayos lang naman. Baka nga hindi nila alam na buntis ako. Pero yung matandang bisita talaga ang tanging wagas kumaatitig sa akin.
Mabuti na nga lang at matapang yung asawa ko, kaya napaalis na niya ng tuluyan yung aswang. Humingi rin siya ng buntot pagi sa mga kakilala niya at nilagyan namin ng asin at walis tingting yung bawat bintana, pintuan at sulok ng bahay namin. Lagi na rin akong may bitbit na asin lalo kapag umaalis kami. Tinanong ko yung kaibigan ko na may birthday kung kilala niya yung matandang umaten sa handaan niya. Ang sabi niya, isa raw yata yun sa mga kaibigan ng nanay niya pero hindi naman niya ka-close at may pagka-weird daw yun sa tuwing kinakausap nila. At hindi na raw niya napansin yung matandang babae nung umalis daw kami sa handaan. Doon mas lalong lumakas ang hinala namin na siya nga yung aswang na humabol sa amin. Mabuti na lang talaga at hindi niya nakuha ang baby ko. Na-deliver ko naman ng safe at healthy ang second baby boy ko na ngayon ay magta 10 years old na. Ito lang po muna ang kwento ko ngayon, Sir Bob. Next time, kapag nagka-oras, magsisend po ulit ako ng nakakatakot na kwento ko. Maraming salamat po sa pagbabasa at more power sa inyong channel. Nang minsang arkilahin ako ng kaibigan ko na sumundo sa kanila ng mga magulang niya sa terminal ng bus. Gabi na yon at mga bandang alas 10 nang dumating ang sinakyan nilang bus galing Visayas. Nasa kabilang bayan pa ang inuuwian nila kaya nasiguro ko noon na aabutin ako ng madaling araw sa pag-uwi. Kaya nang maarating sila ay binilisan ko na ang paghatid sa kanila. Kulang-kulang 2 oras din ang biniyahe namin. Sinabihan pa ako ng kaibigan ko na doon na lang magpalipas ng magdamag dahil malayo pa ang biyahe ko babalik. Sinabi ko naman na ayos lang na madaling araw na akong makauwi. Basta makauwi akong ligtas. Di rin kasi ako sanay na maitulog sa ibang bahay. Hindi ako makatulog at tiyak mamamahay talaga ako. Kaya hindi na rin ako nagpapigil nun. Natuwa pa ako nang paghinto ko sa isang kanto sa may malaking bahay ay may pumara sa aking 2 babae. Paaandarin ko na sana ang tricycle nang biglang sabihin ng isang babae na may nakalimutan ito sa loob ng bahay. Nagtaka pa ako noon dahil agad siyang nawala sa paningin ko. Sumunod pa yung kasama niyang babae. Naghintay ako sa kanila ng ilang minuto pero hindi na sila bumalik pa. Sa inis ko ay bumusina ako ng bumusina nang may dumaang motorsiklo. Huminto ito. Tinanong niya ako kung anong ginagawa ko sa abandonadong bahay ng ganoong oras. Sinabi ko namang hinihintay ko yung 2 babaeng pumara sa akin. Pumasok lang sila sa loob ng bahay na di ko naman alam na abandonado na pala. Tinuro ko ba doon sa lalaki yung bahay na pinasukan ng 2? Biglang napamura noon yung lalaki. Sinabihan pa ako nito na huwag magbibiro o manakot ng ganon. Matagal na raw kasi na walang nakatira sa bahay na yon at ilang taon na rin daw napatay ang magkapatid na matandang dalaga. Pinasok raw ng magnanakaw ang bahay nila at pareho silang pinaslang. Kinilabutan ako noon at muling napatingin sa bahay na bigla na lang dumilim. May liwanag pa akong nakita noon pero bigla din yung nawala. Pumaharurot ng takbo yung lalaki. Ako naman ay saglit na natigilan. Hindi pa kasi gaanong pumasok sa isip ko noon ang nasaksiyan ko. Saka ko lang napagtanto na hindi na tao ang nakita ko kundi mga multo nang maalala kong bigla nga silang nawala sa paningin ko. Napaharurot na rin ako ng tricycle na sakay ko. Sumunod na karanasan ko ay nang minsan namang gabihin ako sa pag-uwi. Nakipag-inuman ako noon sa bahay ng tropa ko at di ko namalayan yung oras. Inabot na ako ng mga bandang alas 11 noon at may tama na rin ang alak pero malakas ang loob ko na kaya ko pa. Nang mapadaan ako noon sa may palayan ay bigla na lang parang lumamig ang hangin. May naramdaman akong parang may gumagalaw sa may palayan. Ang bilis nga noon. Kinilabutan ako dahil inisip ko na baka malaking ahas o kaya naligaw na buhaya. Iba na talaga ang pakiramdam ko noon at nagsimula ng magtayuan ang mga buhok ko sa batok at braso. Para kasing nakasunod pa sa akin yon. Narinig ko na lang noon na habang nagmamaneho ako
ay may bumagsak sa bubong ng tricycle ko. Umalog kasi at bigla na lang bumigat. Puntikan pa akong mabangga noon sa isang poste sa sobrang pagkabigla. Ang lakas kasi ng pagkakabagsak nito sa bubong. Nang silipin ko kung ano yon, ay ganun na lang ang kilabot ko. Isa yung napakalaking ibon na parang ang tao ang pagbagsak. Parang nawala bigla yung amats ko. Napabilis palalo yung pagpapatakbo ko ng tricycle. Nasabi ko noon na bahala na kung anong mangyari. Basta malaglag o umalis lang ang anumang nilalang na andon sa bubong ng tricycle. Maya-maya ay bigla na lang gumaan. Pero ilang minuto lang ang lumipas noon ay may narinig na akong pagaspas ng malaking pakpak. Nakasunod ito sa akin kaya napapiga ako ng manibela. Kulang na nga lang ay paliparin ko ang tricycle dahil sa takot. Nang maarating ako sa kalye na may mga ilaw na, ay bigla naman ding nawala yung nakasunod sa akin. Hindi ako nakatulog nung gabing yun dahil parang may kumakaluskos sa kwarto ko. Akala ko nga ay manok na naguhukay, pero gabi na nun kaya iba na ang pairamdam ko nung mga sandaling yon. Sinarado ko ang bintana ng kwarto na madalas ay nakabukas. Doon ko narinig ang malakas na pagaspas ng pakpak sa labas ng bahay. Naisip ko noon na nasundan ako ng kung anumang nilalang na yon. Dali-dali akong kumuha ng asin at isinaboy sa labas ng bintana. Ilang sandali lang ay natigil na yung pagpapagaspas. Kinabukasan ay bumalik ako sa bahay ng kaibigan ko. Kinwento ko sa kanya yung karanasan ko. Napailing siya na natawa. Nakalimutan daw kasi niyang ibilin sa akin na bumusina pagpadaan na daw ako sa malaking puno ng balete na nasa may unahan ng abandonadong lote. May nangahabol daw kasi doon. Kapag hindi bumubusina, pinaniwalaan nilang engkanto daw yung nakatira sa puno. Pero ang sabi naman ng iba ay aswang na nag-aabang ng mabibiktima. Kaya simula talaga nung mangyari sa akin yun ay hindi na ako nagpapagabi pa na bumiyahe sa daan. Hello po sir, tawagin niyo na lang akong Clark. May gusto lang po akong i-share sa inyo ang karanasan ng tatay ko bilang isang tricycle driver. Natira pa kami noon sa isang baryo sa lugar ng nanay ko. Medyo layo-layo din ang mga kabahayan. Nagtitinda naman noon ng gulay at isda si nanay sa isang talipapa na medyo malayo na rin sa amin. Nasa elementary pa lang ako noon. Sa tuwing sinusundo ni tatay si nanay ay sumasama ako sa kanya. Minsan nga ay ginagabi na kami ng pag-uwi. Madalas noon ay kinikilabutan talaga kami kapag dumadaan doon sa school namin sa elementary na may malaking puno ng akasya. May lumalabas daw kasi doon na white lady. Wala pa naman kaming naging karanasan nung una at kahit naman sa school ko noon ay wala naman akong nararamdamang kakaiba sa puno. Pero isang gabi ay maagang umuwi si nanay. Wala pa nun si tatay dahil namamasada pa. Hindi pa uso ang cellphone nun, kaya hindi agad nalaman ni tatay na nakauwi na si nanay. Ginabi na siya ng uwi nun. Nagtaka pa kami dahil para na siyang namumutla nang dumating at hingal na hingal pa. Tinanong namin kung anong nangyari sa kanya. Halos pautal-utal pa niyang kinwento yung nangyari habang pauwi siya. Habang padaan daw siya sa may elementary school ay bigla na lang daw namatay yung makina ng tricycle. Bumaba daw siya para tingnan kung anong diferensya. Nang may mapansin daw siyang parang may nakaharang sa unahan ng dadaanan niya. Nang tingnan daw niya maigi kung ano yun ay bigla na lang daw gumapang yung matinding takot sa buong katawan. Isang nakalutang daw na kabaong yung nakaharang sa dadaanan ni tatay. Hindi daw niya alam ang gagawin, lalo na at ayaw pang umandar ng tricycle niya. Pinaandar daw niya yon ng pinaandar hanggang sa mapagod na lang siya. Hindi daw umaalis yung kabaong. Bumusina daw siya ng matagal at doon daw parang napansin niyang unti-unting naglalaho yung kabaong. Pinaharurot daw niya agad yung tricycle na nung sandaling yon ay bigla na lang umandar. Pero ang pinagtataka daw noon ni tatay ay bigla na lang bumigat ang likurang bahagi ng sasakyan. Nang tingnan daw niya sa salamin ay lalo daw siyang nangilabot sa nakitang babaeng nakasakay doon. Hindi daw niya masyadong makita yung itsura niya.
mas binilisan pa daw niya ang pagpapatakbo at doon ay nawala na raw yung babaeng umangkas sa kanya. Buti na nga lang daw at hindi siya nadisgrasya. Natatawa ako nung kinikilabutan sa kwento ni tatay. Marami na ring kwento tungkol sa punong yun na may lumalabas talaga doon at ilan na ring pampasaherong sasakyan ang inangkasan ng misteryosong white lady. Pero ang nakakakilabot talaga sa lahat ay ang maharangan ng kabaong sa daan. Yung ilang drivers daw na pinakitaan nun ay nadisgrasya. Yung iba naman ay hindi na muling dumaan pa doon. Ilang beses nang tinangkang putulin yung punong yon, pero walang naglalakas loob na ituloy dahil nga sa may nakatira daw doon. Nang papatapos na ako ng elementary ay marami nang naglabasang kwento tungkol sa puno. Maraming estudyante na raw ang pinakitaan at ang iba pa nga ay sinasabing sinapian pa. Hanggang ngayon ay andoon pa rin ang punong yon ng akasya at patuloy pa rin itong nagbibigay ng kilabot at kababalaghan sa lugar. Madalas, sa pelikula lang talaga ako nakakakita at nakakanood ng mga katatakutan. Di sa hinagap ay hindi ko naisip na makakaranas ako nito. Ako si Mimi at itong kwentong i-share ko sa inyo ay tungkol sa naging karanasan ko nang minsang umuwi ako sa baryo ng nanay ko. Sa may Bicol region po to na hindi ko na lang sasabihin eksakto kung saang probinsya. Hindi ko akalain noon na gagabihin ako sa pag-uwi sa baryo ni nanay dahil na rin sa tagal ng biniyahe ko at umulan pagdating ko ng terminal ng jeep. Pagbaba ko ng jeep ay muli naman akong sasakay ng tricycle papasok sa mismong kanto nila. Medyo makitid na ang daan doon. Mapuno na rin sa tabing daan. Sabi sa akin ng driver noon kung di lang daw kulang ang pang-boundary niya dahil matumal ang pasahero ay hindi niya raw ako ihahatid doon kina nanay. Umulan lang kasi noon kaya naging matumal ang biyahe niya. Hindi na lang ako nagtanong noon kung bakit dahil tinatamad ako maipagkwentuhan. Hinayaan ko na lang si manong driver na magsalita. Maya-maya noon ay sinabihan niya ako na huwag ko raw papansinin ang anumang makita o marinig ko. Nagtaka pa ako noon kung bakit niya nasabi yon. Pero tumahimik lang ako at di na nagtanong. Pagod na kasi ako noong mga oras na yon at gusto ko na lang maarating at maapagpahinga mula sa mahabang biyahe. Hindi ko na pinansin noon ang sinabi ng driver. Kaya nang makarinig ako ng iyak ng isang babae ay agad kong sinabi sa kanya. Sinabi niyang hayaan ko lang daw yon. Pero nang may makita akong babae sa may unahan ng maikling tulay ay tinuro ko pa yon sa kanya. Baka kako yun yung babaeng umiiyak at gusto lang maisakay. Sinabihan niya akong huwag ko raw tingnan at pansinin. Sinunod ko naman ang sinabi niyang huwag itong pansinin. Pero yung huwag kong tingnan ay hindi ko nasunod. Kaya ganun na lang ang takot ko nang makita yung muka ng babae. Ang totoo po ay wala akong nakitang muka nito. Literal na walang muka na nagdulot sa akin ng matinding takot. Napapikit ako ng mariin nun at pinabilisan ko pa sa driver ang pagpapatakbo. Kaso lang nun, sa tuwing dinidilat ko ang mga mata ko ay nakikita ko ang babae. Kaya nataranta din yung driver sa tuwing napapahiyaw ako. Naiiyak na ako nun dahil hindi mawala-wala sa paningin ko yung babae. Palakas din ng palakas yung iyak nito sa pandinig ko. Sinisi pa ako noon ng driver dahil tiningnan ko daw kasi yon. Hindi na raw ako noon lulubayan. At ganun nga ang nangyari. Dahil ilang minuto na kaming nagbabiyahe ay hindi pa rin kami nakakarating sa pupuntahan ko. Paulit-ulit kong nakikita yung nakakatakot na babae at parang hindi na rin kami umaalis sa lugar na yon. Sabihin ko daw noon kay manong driver kung madadaanan daw namin ulit yung babae. Kahit takot na takot ako noon ay nilakasan ko ang loob ko. Nang makita ko ulit yung babae ay sinabi ko sa kanya. Bumusina siya ng ilang beses at doon nagtuloy-tuloy na ang biyahe namin. Pagkahinto ng trike sa tapat ng bahay ng nanay ko na lola ko ay nagmamadali na akong kumatok sa pinto. Nagulat pa nga noon yung tiyahin ko nang pagbuksan ako. Bakit hindi raw ako nagpasundo na lang sa kanila? Halos 10:00 na ng gabi nang makarating. Kinuwento ko sa kanila yung nangyari at lalo silang nag-alala. Doon daw sa tulay na yon ay may tinapong babae
at nagpaparamdam daw yun sa ginagabi ng daan doon. Minsan pa daw ay umaangkas yun. Buti na lang ay hindi na yun sumunod pa sa amin, kundi ay baka hindi raw ako nun patulugin. Kinuhanan nila ako nun ng ilang sinulit sa damit at sinunog para daw hindi na ako masundan ng kaluluwa ng babae. Marami pa silang kinuwento sa akin tungkol dun sa babaeng nagpapakita sa lugar na yon. Pero next time ko na lang po ipapadala yung kwento na yon. Maraming salamat po sa pagbabasa. Mapagpalang araw sir at sa lahat. Ako po si Dion. May gusto lang po akong ibahaging kwento sa inyo about sa nasakyan kong tricycle nung pauwi ako ng madaling araw galing work. Dati po akong call center agent pero nagnegosyo na lang ako dito ngayon sa bahay. Naging hobby ko rin ang pakikinig ng mga horror stories sa YouTube at isa nga ang channel nyo sa madalas kong painggan. Nangyari po ang karanasan kong to taong 2009 sa Mandaluyong. Tandang-tanda ko pa na malakas ang ulan nun. Kaya nahirapan akong maghanap ng masasakyan, lalo na at madaling araw na. Kakaunti na lang ang namamasada. Naglakad-lakad pa ako nun. Nagbabaka sakaling may maligaw na tricycle. Ilang minuto lang naman nun ay may huminto sa harapan ko, kaya agad na akong sumakay. Sinabi ko na lang sa trike driver yung lugar na bababaan ko at napapikit na ako. Sobrang antok na kasi ako nun, pati na rin ang katawan ko. Kaya ang bilis ko ngang nakaidlip. Nagulat pa ako noon nang biglang huminto yung tricycle. Napalingon ako sa driver. Saglit akong kinilabutan dahil nakita kong wala itong ulo. Napahiyaw pa ako noon at napatakip ng bibig. Maya-maya pa ay nagsalita yung driver na ikinagulat ko. Dahan-dahan naman akong lumingon sa kanya at nakita kong may ulo na ito. Napatikhim ako noon para matanggal yung bara sa lalamunan ko. Tinanong ko yung driver kung bakit siya huminto. Tinanong niya kung hindi ko raw ba nakita yung matandang tumatawid. Ang bagal nga daw kaya ang tagal naming nakaalis. Nagtaka ako dahil wala naman akong nakitang may tumawid na matanda. Tinanong ko pa nga kung sigurado ito. Pinagpilitan niyang meron kaya hindi na ako naipagkulitan pa noon kahit sobrang kinikilabutan na ako. Dagdagan pa na ang ginaw ng mga oras na yon. Panaka-naka akong tumitingin sa mukha ng driver. Nasiguro ko naman noon na namalikmata lang ako nang makitang wala siyang ulo. Ligtas naman akong nakarating sa tinutuluyan ko. Nang makabayad at pagtalikod ko sa driver ay bigla namang may malamig na hangin na dumaan sa likuran ko. Agad akong napalingon at saktong paalis na yung tricycle driver. Ganun na lang ulit yung panlalaki ng ulo ko nang makitang wala na namang ulo yung driver ng tricycle na sinakyan ko. Dali-dali na ako nung pumasok sa nirerentahan ko. Nagbo-board lang kasi ako noon. Hindi ako gaanong nakatulog sa mga nakita ko, lalo na tungkol dun sa sinabi ng driver na may nakita siyang matandang tumatawid. Kinabukasan noon ay sumalubong sa akin ang balita na may nadisgrasyang tricycle doon sa mismong hinintuan ng tricycle na sinakyan ko nung madaling araw. Nabangga ito sa mataas na pader at duguan ang ulo ng driver. Hindi ko pa nakikita noon kung sino yung driver pero nakaramdam na ako ng kilabot. Kinutuban na ako ng masama dahil sa pangitaing nakita ko. Mas lalong lumakas yung kabog ng dibdib ko nang makita ko yung itsura ng driver. Hindi ako noon mapakali. Kaya nagtanong-tanong ako. Pinakita sa akin yung larawan ng isa ding tricycle driver na nasakyan ko papasok. Doon ko napagtantong may kahulugan yung nakita ko. Nakita ko itong walang ulo at sabi ng matatanda ay may masamang mangyayari sa taong nakitaan ng ganun. Medyo nakonsensya ako noon dahil wala man lang akong nagawa para sa nasakyan kong tricycle driver. Naisip ko rin na baka may kinalaman din yon sa nakita niyang matanda na hindi ko naman nakita. Para mabawasan yung konsensyang naramdaman ko noon ay pinagdasal ko na lang si Manong driver. Tawagin niyo na lang akong Boboy, silent listener ng inyong channel. May karanasan po akong katatakutan na gusto kong ikwento. Kasama ko noon ang 3 kong tropa na sina Ann, Lian at Mark. Buntis noon ang isa naming tropa na si Chin na asawa naman ng best friend kong si Art.
nasa ibang bansa nun si Art at itong si Chin ay nasa kasagsagan ng kanyang paglilihi. Kaya nang mag-crave ito ng siniguelas ay agad kaming bumili para sa kanya. Malayo kasi ang bahay nila sa bayan. Nangyari ang nakakatakot na karanasan namin nung ihatid namin sa baryo nila ang hinihingi niyang siniguelas. Mga bandang 8:00 na siguro ng gabi yun. 4 kaming naghatid. Hiniram ko pa noon yung tricycle ng tatay ko para masakyan namin. Malayo-layo din kasi yon sa kanila. Hindi pa sementado noon ang kalsada at sobrang malubak. Wala rin gaanong ilaw sa mga posting naroon, kaya medyo kinikilabutan daw si Naan. Nang papunta na kami, sobrang dilim din kasi ng daan. Palayan at talahiban ang nasa gilid. Maayos naman naming nahatid noon ang pinaglilihian ni Chin. Pero nung pauwi na kami, doon na nangyari yung katatakutan. Namatayan kami ng makina ng tricycle nang makalagpas kami sa barangay hall ng baryo. Pinagtulungan namin ni Mark na paandarin yung tricycle. Panay naman ang reklamo ni Lian dahil ang creepy daw ng lugar at sobrang tahimik pa. Nang mapaandar namin ang tricycle, ay agad na kaming sumakay para makaalis na ng lugar na yon. May madadaanan pa kasi kaming sementeryo, kaya binilisan ko na lang ang pagpapatakbo. Nagtaka lang ako noon dahil parang dumoble yung bigat ng sakay ko. Nasa harapan nakasakay si Naan at Lian. Nasa likuran ko naman si Mark. Pero parang may nakasakay pa sa likuran ng tricycle. Yung parang may ibang umangkas doon. Sinabi ko noon sa kanila na bumigat yung tricycle. Hinampas pa ako ni Lian. Tigilan ko raw ang pananakot sa kanila dahil kinikilabutan na nga sila sa lugar. Pero ganun na lang ang gulat namin nang biglang tumili si Ann. Bigla tuloy akong napapreno. Paghinto ay tinanong ko siya kung napano siya, pero panay ang takip ng mukha niya. Pailing-iling pa siyang naiiyak. Pinaandar ko ulit yung tricycle at nang may makita akong ilaw sa isang poste, doon ako huminto. Tumigil na rin si Ann sa kakatili. Niyugyug na siya ni Lian nun dahil takot na rin ito. Panay mura naman ni Mark dahil ayaw pang sabihin ni Ann kung anong nakita niya. Paulit-ulit niyang tinatanong si Ann kung napano ba ito. Naiinis na rin ako dun at nakakaramdam ng konting takot, pero panayaya niya na umuwi na kami. Nang maarating na nga kami sa bahay ni Ann ay muli namin siyang tinanong. Doon na niya kinuwento yung nakita niya. Pagsabi ko raw na bumigat yung tricycle ay napatingin daw siya sa salamin. Kitang-kita daw niya na may 2 taong nakaangkas sa likuran ng trike. Hindi na raw niya nagawang lingunin pa dahil inunahan na siya ng takot. Nanlamig na daw yung batok niya nun. Kahit si Lian ay naramdamang parang may tao sa likuran niya. Ang nakapagtataka pa nun, sir, ay bigla na lang din gumaan yung trike nang ihinto ko yun sa poste na may ilaw. Kinuwento namin yun kay Chin sa group chat namin. Mukhang naangkasan na raw kami ng mga nagmumulto doon banda sa barangay hall. Kinilabutan na lang kami dahil doon, lalo na nang sabihin nilang marami raw talagang mga ligaw na kaluluwa doon sa madilim na bahagi ng lugar nila. Somewhere in Quezon Province po to nangyari, sir. Ito lang po muna ang kwento ko. Sana ay mabasa ninyo. Tawagin niyo na lang akong Elmer, taga Southern Leyte. Pero nandito na po ako ngayon nag-work sa Las Piñas. Isa po pala ang channel nyo sa sinusubaybayan ko sa YouTube. Sana ay patuloy pa itong lumago. Pagpasensyahan nyo na po kung hindi ganoon kaayos yung pagkakasulat ko ng kwento. Kayo na po ang bahala. Maraming salamat, sir. Itong kwentong ibabahagi ko ay karanasan namin ng mga tropa ko nung nasa high school pa lang kami. May burol noon sa kabilang baryo. 3 baryo din yung pagitan noon mula sa baryo namin. Kuya ng barkada ko ang namatay. Nasaksak daw ito sa may palengke at parang napagkamalan lang yata. Kasama ko noon yung 2 tropa ko. Kinuha pa ng isa kong tropa yung tricycle ng tatay niya nang walang paalam. Mga bandang 9:00 kami noon umalis. Kapag sa baryo, maaga pa lang noon ay tulog na ang mga tao. Kaya nagamit namin ang tricycle. Di namin pansin noon ang madilim na daan.
Huling lamay na kasi noon, kaya kailangan namin magpunta bilang suporta at pakikirami na rin sa barkada namin. Mahigit kalahating oras din ang binahe namin. Maraming tao nung dumating kami. Balak talaga namin noon ay magsugal. Kaya nga, pinagkaisa namin noon ang mga baon namin para ikapital sa pagsusugal. Pinakausong sugal noon ay yung Lucky 9. Talagang pinag-uumpukan yun ng mga manlalaro. Doon na rin kami pumuesto at tumaya. Siyempre, nakikitaya lang kami noon sa mga kakilala naming manlalaro. Hindi namin kilala yung bangka o bangkero. Siguro ay taga-ibang baryo din yon. Ang una kong napansin sa itsura niya ay matapang at parang laging nalilisik ang mga mata. Yung tipo na parang mukha ng mga napapanood kong psychopath sa pelikula. Hindi namin inaasahan noon na sunod-sunod ang buenas namin hanggang sa doble na yung tinaya namin. Pasama na rin yung muka nung bangkero. Sinabi nga namin na wag nang idoble ang taya namin. Makulit yung isa naming tropa. Dinoble pa rin niya. Walang nagawa yung bangkero at pumayag na rin. Pero sadyang malas talaga siya. Patabog siyang tumayo at hinagis yung baraha sa lamesa. Bubulong-bulong itong umalis. Natatawa naman kami noon kasi ang laki ng panalo namin. Ang hindi namin inaasahan noon ay nang umuwi na kami bandang 2:00 ng umaga. Medyo may kaba na rin kami noon dahil tiyak pag nagising yung tatay ng tropa naming may-ari ng tricycle ay sermon ang aabutin namin. Mas dumilim pa noon sa dinadaanan namin. May nadaanan pa nga kaming poste ng ilaw na panay ang kurap. Nagkatakutan na kami. Sa pagmamadaling makauwi ay hindi kami nakapagpag. Yung iniisip naming multo ng patay ang susunod sa amin ay hindi yon ang nakita. Habang binabaybay namin noon ang daan pa uwi ay may bigla na lang humarang sa amin na isang napakalaking aso. Biglang napapreno noon yung tropa namin. Ilang metro din yung layo namin dito. Natakot kaming tatlo noon. Hindi kasi normal yung laki ng aso na yon. Sobrang laki niya. Agad naming naisip na baka aswang yon. Dahan-dahang pinaatras ng tropa namin yung tricycle. Mahina na rin akong napapamura. Dahan-dahan din namang lumapit sa amin yung aso. Wala kaming nagawa nun kundi bumalik sa burol. Dali-dali naming tunulak paliko yung tricycle at sumakay. Mabilis yung pinaandar ng tropa namin at pinaharurot ang takbo. Nakita pa nga namin sa side mirror na hinahabol na kami ng malaking aso. Ang bilis noon na halos naabot na nito yung likuran ng tricycle. Lalo pa yung pinaharurot ng tropa namin. Nagulat na lang kami noon dahil hindi na aso ang humahabol sa amin kundi isang malaking ibon. Humuhuni yon sa may bandang uluhan namin. Wakwak ang tunog nito. Muntik-muntika na nga kaming mabangga at sumemplang. Buti at nakontrol ng tropa namin ang tricycle. Nawala naman na yung paghuni nang malapit na kami sa burol. Hindi ko ma-imagine yung naramdaman naming takot noon. Akala kasi namin ay maaabutan o madadagit kami ng aswang na yon. Pagdating namin sa burol ay naasalubong pa namin noon yung bangkero sa Lucky 9. Natatawa itong binati kami. Para daw kaming hinabol ng aswang sa mga itsura namin. Putlang-putla at parang nangihina. Gumisi pa siya at tinalikuran na kami. Narinig pa naming sumipol yon na parang nasisihan pa sa nakita niya. Gusto ko nga siya nung sapakin pero napakalaking tao kasi niya. Kaya ang sabi ko na lang kapag dumakay pa ako. Takang-taka naman kami noon kung bakit niya yun nasabi. Gayong yun nga yun nangyari sa amin. Inumaga na kami noon ng uwi. Talagang hinintay pa naming magliwanag. Nagtaka pa noon yung tropa naming namatayan kung bakit hindi pa kami nakakauwi. Sinabi na lang namin na gusto naming makipaglamay. Napansin namin noon na pabalik-balik sa burol yung bangkero. Parang inaabangan talaga kami nito. Pagdating sa amin ay sermon yung sinulubong sa amin ng mga magulang namin. Siyempre, para di kami masabon ng sobra ay hinatid namin ang napanalunan namin at binigay sa kanila.
Matapos ang libing ay muli namang napag-usapan yung asong humarang at nanghabol sa amin. Tinanong namin yung tropa naming namatayan kung kilala ba niya yung bangkero na yon. Hindi raw at mukhang dayo lang daw yon. Duda kasi talaga kami na yung malaking aso at malaking ibon na humabol sa amin noon ay hindi tanggap ang pagkatalo niya. Hello sa inyo sir at sa lahat ng mga listeners nyo. Ako si Mario, taga Dinalupihan, Bataan. Isa akong tricycle driver at ang anak ko po ang pinasulat ko nitong karanasan ko sa inyo. Nasa senior high na siya ngayon at sa kanya ko rin narinig yung mga kwento nyo. Kaya sana ay mainarit ninyo ito sa inyong channel. Narentahan ako noon ng kapitbahay ko na pumunta sa kasalan sa Botolan, Zambales. Mahigit 2 oras din ang biyahe. Ayoko sana noon dahil masyadong malayo, pero nahiya naman akong tumanggi sa kapitbahay namin. Isa pa, sayang din yung kikitain. Pang 2 araw na rin naming budget yon. 3 lang naman silang aalis, kaya tricycle na lang daw yung sasakyan nila kesa mag-van o taxi na mapapamahal pa. After lunch pa kami umalis noon dahil 3:00 daw ng hapon ang kasal at yung hapunan ay sa reception. Sa isip ko ay tiyak gagabihin kami ng uwi. At yun nga, mga lampas 8:00 nang makaalis kami dahil nga ninang yung kapitbahay namin. Medyo nahirapan nga siyang magpaalam sa dami ng bisita at hindi na nga nito tinapos yung reception. Kasama pa namin noon yung 14 years old at 8 years old na mga anak niya, kaya medyo minilisan ko na noon yung biyahe. Napansin ko lang noon na sa tuwing napapadaan kami sa madilim na lugar, parang may nadadaanan akong lalaking nangingintab sa sobrang itim. Hindi ko alam kung sunog yon o balahibo niya yung nangingintab. Nung una ay hindi ko yun gaanong pinansin, pero muli namin yung nadaanan. Sa ikatlong beses ay nadaanan na naman namin yon sa tabi ng daan na para talaga kaming inaabangan nito. Ang inaalala ko noon ay yung mas batang anak ng kapitbahay ko. Sinabi ko sa nanay niya na kung may dala itong balabal ay baluti niya ito dahil lumalamig na. Buti na lang at may suot siya noon sa leeg. Yun ang binalot niya sa anak niya. Hindi ko alam kung papaanong matatakasan ang nilalang na yon. Napansin ko din na parang hindi kami umaalis sa lugar kung saan ko yun nakikita. Binulungan ko noon yung kapitbahay namin na parang pinaglalaruan kami. Nakuha niya agad yung sinabi ko. Napansin din daw kasi niya na parang paulit-ulit yung tulay at bahay na dinadaanan namin. Sinubukan ko nung baliktarin yung damit ko pero parang hindi siya umepekto. Huminto muna kami saglit noon. Nagtanong yung anak niyang 14 years old kung bakit daw kami huminto. Napansin din daw niya yung dinadaanan namin. Kinabahan na ako noon. Ang tanging naisip mong gawin ay maghintay na may dadaang ibang sasakyan. Pero malalim na kasi ang gabi. Sinubukan ko ng paandarin yung tricycle noon. Akala ko ay tuloy-tuloy na yung biyahe namin. Pero maya-maya lang, muli na naman naming nadaanan yung itim na nilalang na yon. Lahat na yata ng balahibo ko sa katawan ay nagsitaasan nang mapagmasdan ko itong mabuti. Yung balat nitong itim ay kumikintab, tapos namumula yung mga mata niya. Nilakasan ko yung loob ko noon at nagsabi akong, "Tabi-tabi po, dadaan lang po kami. Pasensya na sa abala." Paulit-ulit ko yung sinabi habang marahang pinapatakbo yung tricycle. Napasilip ako noon sa salamin. Wala na yung itim na nilalang. Tuloy-tuloy na yung pagbiyahe namin. Yung mahigit 2 oras naming biyahe ay naging 3 dahil sa pabalik-balik at pahinto-hinto namin sa biyahe. Hindi namin alam kung bakit may bigla na lang nun nag-abang sa amin. Sabi ng kapitbahay ko ay baka nag-aabang talaga yon ng mga solong sasakyan ng ganoong oras. Natakot kami nun dahil baka may gusto siyang kunin sa amin, lalo na at may mga bata kaming kasama. Pero baka rin na nabulabog lang din namin yung pamamahinga nito.
Baka nais lang nitong humingi kami ng pahintulot na dumaan sa baluarte niya. Nung magtabi-tabi kasi ako ay nagtuloy-tuloy na yung biyahe namin. Siguro ay engkanto yon o elemento o di kaya tamawok. Pwedeng multo rin na nananahan sa lugar na yon. Kung ano mang nilalang yon, isa lang ang masasabi ko. Nakakahilakbot. Hindi lang yun ang nakita o nakainkwentro ko noon habang bumabiyahe sakay ng tricycle. Marami-rami pa at ipapadala ko na lang yung ibang karanasan ko sa susunod. Magandang araw sa lahat. Tawagin mo na lang akong Marie. Itong kwento ay tungkol sa karanasan ng tatay kong tricycle driver. Sa tanang buhay niya raw bilang isang gwapong driver at sweet lover pa, ay noon lang daw siya nakaranas na paramdaman at pakitaan ng isang nakakatakot na nilalang. Dito sa amin sa Rizal ay may isang sementeryo na sinasabi nilang haunted. Iilang drivers na rin daw ang naangkasan ng sinasabi nilang white lady. Pero sabi ni tatay, sa tinagal-tagal naming naninirahan dito ay never pa siyang nakaranas na maangkasan. Hindi rin naman daw siya kinikilabutan kapag dumadaan dito. Siguro ay nasanay na rin siya dahil binata pa lang nagmamaneho na siya ng tricycle. Dahil din sa pagiging tricycle driver niya, nakilala si nanay. Dating hinahatid-hatid lang daw niya si nanay sa eskwela dahil isa itong guro. Pero nauwi din sa pag-aasawa ang pahatid-hatid niyang yun. Ayun na nga po. Isang gabi noon ay late nang umuwi si tatay dahil may hinatid pa siya sa kabilang bayan. Nang muli niyang madaanan yung sementeryong yon. Hindi raw niya maintindihan kung bakit bigla siyang pinanindigan ng balahibo habang papadaan pa lang doon. Kakaiba daw talaga ang ihip ng hanging dumampi sa batok niya. At dahil noon lang siya nakaramdam ng kakaiba, alam niyang may kababalaghan ng nangyayari. Medyo binilisan daw niya ang pagpapatakbo. Nang bigla siyang mapatigil. Naramdaman daw niya na parang may lumundo sa likuran ng tricycle na para bang may sumakay daw doon na malaking tao. Nang lingunin naman niya ay wala siyang nakita. Kaya muli daw niyang pinaandar yon at pinatakbo. Muli raw niyang naramdaman yung bigat sa may likuran niya kahit wala naman siyang pasahero. Kinalma na lang niya ang sarili at nagdasal ng mahina. Paulit-ulit daw siyang nag-Our Father kahit hindi naman daw siya madasaling tao. Naramdaman niya raw bigla na gumaan yung tricycle niya nang makalagpas na ng sementeryo. Pero wala daw talaga siyang nakita noon. Naramdaman lang. Yun daw yung una niyang karanasan sa hindi nakikitang elemento o nilalang sa may sementeryo. Ang sabi ng mga kaibigan ni tatay ay baka kapre o umangkas sa kanya dahil mabigat yon. May malaking puno din kasi sa harap ng sementeryo na sinasabihang tirahan ng iba't ibang elemento. Kaya mas lalo siyang kinilabutan. Ingat na ingat nga siyang mapadaan doon. Mga ilang taon din ang lumipas na walang naranasang kababalaghan si tatay. Nitong graduate lang ng high school yung bunso naming kapatid. 4 po kasi kaming magkakapatid at pangalawa ako. Kami ng ate ko ay may mga trabaho na. Ang sumunod sa akin ay nasa kolehiyo. Nang araw na yon na nag-celebrate kami ng graduation ng bunso namin, napagpasyahan naming mag-overnight sa isang resort. Dumiretso na kami noon galing sa pinagdausan ng graduation. Pero sina tatay at yung sumunod sa aking kapatid kong lalaki ay umuwi ng bahay. Magdadala na lang daw sila ng mga damit namin at dadaanan nila yung mga in-order na pagkain. At dahil hapon na natapos yung graduation, ginabi na ng balik noon sina tatay. Nasa harapan umupo nun yung kapatid ko. Sabi ni tatay, nang padaan na sila ng sementeryo, nanindig ang mga balahibo niya. Paano raw kasi, doon sa gate ng sementeryo ay may nakita siyang taong nakatayo. Nang palapit na raw sila ay lumilinaw na babae nga yung nakatayo. Luminaw din sa paningin niya na nakaputi yun pero walang muka. Medyo binilisan na raw niya ang pagpapatakbo nang nasa harapan na sila noon. Sinabihan niya yung kapatid ko na huwag tumingin ng sementeryo pero napatingin pa rin noon si Kiko. Wala naman daw siyang nakita.
bigla na lang daw nawala yung babaeng walang muka, sabi ni tatay. Ganoon na lang daw yung pagkasindak niya noon nang maramdaman ang malamig na bagay na nanggagaling sa likuran niya. Pakiramdam daw niya noon ay may biglang yumakap sa kanya mula sa likod. Nagtaasa na raw yung mga balahibo niya sa batok at braso. Gumigewang-gewang na raw yung takbo ng tricycle dahil nanginginig na raw noon ang mga kamay ni tatay. Tinanong daw siya ni Kiko kung anong nangyari. Napansin daw kasi nitong parang biglang nabalisa si tatay. Hindi raw siya sinagot nito. Basta parang minamadali daw ni tatay noon na maalagpas sila ng sementeryo. At pagkalampas nga doon ay bumagal na yung patakbo niya. Takang-taka daw noon si Kiko. Narinig pa niyang napamura si tatay. Pero tahimik lang daw siya noon hanggang sa makarating ng resort. Saka lang siya nagkwento na nagsama-sama na kami sa kwarto na pinagtsikiinan namin. Buti daw at hindi nagkatapon-tapon yung pinikap nilang pagkain sa pagkataranta. Naramdaman daw kasi talaga niya yung pagyakap sa kanya ng isang nilalang sa likuran. At nang silipin niya raw ito sa salamin, nakita raw niya ang babaeng nakaputi na mahaba ang buhok pero walang muka ang nakaangkas sa kanya. Sino raw ba ang hindi matataranta at kikilabutan gayong may white lady sa likuran niya? Buti na nga lang din at hindi yun nakita ni Kiko, kundi baka mapatalon na siya palabas ng tricycle habang umaandar to. Ang sabi ko naman, baka namimiss lang si tatay ng mga naatira doon sa sementeryo. Nagtawanan na lang kami noon kahit halata kong medyo takot pa si tatay dahil sa experience na yon. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Hello po Boss Bob at sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Gerald, 29 years old, taga Dasmariñas, Cavite. May karanasan ako noon na gusto kong ibahagi sa inyo. Tungkol yon sa nakasalubong kong tricycle na akala ko ay magiging mitya na ng kamatayan ko. Weekends nun, at tuwing weekend na wala kaming pasok ay pinapasyalan ko yung isang kaibigan ko sa GMA gamit ang single kong motor. Single din naman ako noong mga oras na yon, kaya okay lang noon na inaabot ako ng gabi o madaling araw sa bahay ng kaibigan ko. Hindi naman ako takot bumiyahe noon dahil marami namang sasakyan na dumadaan at nakakasabayan ko pa. Pero nung Sabadong yon at malapit na rin yung mahal na araw ay wala na gaanong sasakyan na bumabiyahe. Kaya sinabi ko na uuwi na lang ako noon bandang alas 11 para kahit papaano hindi gaanong mahawan ang daan. Pero inabot na ako noon ng 1:00 dahil nalibang na ako sa mga usapan namin. Sinabi nga ng tropa ko noon na doon na lang ako matulog dahil madaling araw na. Pero nagpumilit akong umuwi. Hindi rin naman kasi ako makakatulog kapag nasa ibang bahay, kaya umuuwi talaga ako. May nakasabayan naman akong tropa noon hanggang SM. Pero nang pauwi na ako sa lugar namin, sa unahan ng General Trias, wala na talaga gaanong sasakyan. Paharurot na talaga ang patakbo ko noon. Di naman ako gaanong nakainom dahil lamang ang kwentuhan namin. Nang magulat na lang ako nang may biglang sumulpot na tricycle mula kung nasaan ako at pasalubong yon sa akin. Dahil sa mabilis ang patakbo ko ay hindi na ako nakapreno. Sa isip ko nga ay katapusan ko na dahil inaasahan kong sasalpok talaga ako sa tricycle. Pero ganoon na lang yung gulat ko, pagtataka at pagkalito nang walang tumamang tricycle sa akin at sa motor ko. Saka lang ako noon nakapreno nang wala ngang sumalpok sa akin. Hinanap ko pa yung tricycle. Nagpalinga-linga ako pero walang tricycle sa paligid. Imposibleng mawala din yon sa paningin ko. At siguradong mababangga na yon sa akin dahil nasilaw na ako sa headlight nun. Pero para lang yung tumagos sa akin. Biglang dumilim ang paligid. Nang mahimasmasan ay doon na ako nakaramdam ng takot dahil alam kong hindi normal yung nangyari. Hindi rin ako nananaginip noon o nag-hallucinate. Lalong hindi ko yun imahinasyon dahil gising na gising ako noong mga oras na yon. Matino ang isip at sigurado ako sa nakita. Isang tricycle ang papasalpok sa akin.
Pero sa di maipaliwanag na pangyayari, bigla na lang yung nawala na parang bula. Pagdating ng bahay, ay agad akong dumiretso sa altar ni Mama at nagpasalamat sa Diyos na buhay pa ako. Simula din noon ay hindi na ako gumagala sa malalayong lugar ng alanganing oras. Napag-alaman ko noon na may nadisgrasyang motor at tricycle sa lugar na yon. Sumalpok yung tricycle sa poste at basag yung bungo ng driver. Siguro ay hindi pa rin makaalis sa lugar na yon yung kaluluwa ng driver. Pwede rin paulit-ulit niyang iniiwasan yung motor pero palaging sumasalpok siya dito. Dasal ko na lang noon na matahimik na yung kaluluwa ng mga namatay doon sa aksidente. Kung okay lang po sa inyo ay paki-shoutout na rin yung mga tricycle drivers sa may Cubao. Yung iba sa kanila ay nakikinig rin sa inyo. Salamat po in advance. Nainganyo akong mag-share ng nakakakilabot na karanasan ko dahil na rin sa udyok ng kapatid ko. Nangyari ito taong 2007. Isa akong tricycle driver noon na nakaparada sa pilahan ng mga tricycle sa isa sa mga mall sa Cubao. Nagkaroon ako ng pasahero noon na isang estudyanteng babae. Siguro ay gumala at tumambay ito sa mall dahil nakasuot pa ito ng uniform. Hindi ko nababanggitin yung pangalan ng mall at kung saan ito nag-aaral. Sa 11th Avenue Street ito nagpahatid at bumaba sa isang 3-floor na bahay bago ko ihatid sa 12th Avenue Street ang huling pasahero ko. Tuwing 5 PM ito sumasakay sa minamaneho kong tricycle. Para naging suki ko na nga kung matatawag sa ilang beses nitong pabalik-balik ng sakay sa akin. Pero isang makulimlim na hapon nun, bala ko na sanang umuwi dahil nagsimula na naman ang baha sa isang barangay na malapit lang sa Cubao. Bigla akong nakaramdam ng kaba dahil baka abutan ng baha. Akmang papaalis na ako sa pila nang mamataan ang isang estudyante na mahinahong naglalakad papunta sa kinaroroonan ko. Nagdalawang isip pa ako noon na umalis dahil lumalakas na rin ang ulan. Ang sabi ko pa sa sarili, di naman siguro ako aabutan ng baha at makakauwi din agad ako basta maihatid ko lang yung batang to. Kaya pinasakay ko na siya at hinatid sa kanila. Lumipas ang maraming araw at hindi ko na nakikita yung estudyanteng yon. Sa isip ko pa nga baka napabisi o sumasakay na sa ibang tricycle driver. Binaliwala ko na lang kasi hindi ko naman talaga ruta yung daan papuntang 11th Avenue. Isa lang ito sa pinagbabawal na teknik ng ibang drivers na gustong kumita. Todo iwas na lang talaga ako sa mga nagbabantay sa daan para iwas huli. Siguro mga 3 linggo ang nakalipas. Umulan na naman noon at ang lakas ng hangin. Panibagong bagyo na naman ang parating. Nang muling sumakay sa tricycle ko yung estudyanteng babaeng yon. Nung time na yon, kinilabutan ako pero hindi ko alam kung bakit. Bigla rin akong kinabahan. Hindi ko talaga maintindihan yung nararamdaman ko nun. Nagdalawang isip pa nga ako kung iahatid ko ba yung suki ko na yon o ipalipat ko na lang sa ibang tricycle driver. Pero sa ngalan ng bayad, naging alipin ako ng salapi. Pinilit ko na lang talaga yung sarili ko kahit na gusto ko nang iwasan yung rutang yon. Ang pasahero ko pa lang yon ay masyadong tahimik. Nagsasalita lang siya tuwing sasabihin nito ang lugar kung saan siya magpapahatid o kung nakarating na sa paroroonan kung saan yung bahay nila. Pero dahil ilang beses ko na itong naihatid dati, kaya hindi na niya kailangan pa magsalita. Tahimik lang talaga ito sa buong biyahe. May napansin din ako ng mga panahon na yon na sa tuwing dumadaan ako ng 11th Avenue ay hindi ko maiwasang makaramdam ng takot at kilabutan. Yung para bang automatic na nagre-react yung katawan ko kapag naririnig ko yung kalye na yon. Hindi ko rin maintindihan yung sarili ko nung time na yon, lalo nang tumigil ito sa tapat ng bahay nila. Sa totoo lang, hindi naman nakakatakot yung itsura ng bahay. Pero may kakaibang kilabot ang dulot nito sa akin. Siguro lumipas ang ilang buwan. Nagkaroon ako ng pasahero na sa 11th Avenue din magpapahatid. Nakakwentuhan ko ito. May nabanggit itong pangyayari na bumagabag talaga sa akin ng ilang araw. Ayon rito, may isang estudyante raw ang nagbigti sa 11th Avenue na yon. Nakita itong nakalambitin sa garahe ng kanilang bahay.
May terrace yung ibabaw na bahagi ng garaheng yon. Habang nakikinig ako sa kwento ng pasahero ko, ay hindi ko maiwasang kilabutan. Ang lakas pa nga ng kutob ko na parang kilala ko yung estudyanteng tinutukoy nito sa kwento. Para pa akong nanlambot ng mga oras na yon dahil nung dumaan kami sa tapat ng bahay ng dati kong suking estudyante, ay tinuro ng pasahero na yon yung bahay na yon. Ang sabi nito, yun daw mismo ang bahay ng nagpaamatay na estudyante. Nagtataka pa nga ang pasahero ko nung bigla kong tinigil yung tricycle ko sa isang tabi. Pakiramdam ko kasi noong mga panahon na yon ay nahilo ako sa lakas ng kabog ng dibdib ko at kilabot. Nagdesisyon muna akong itigil yung pamamasada ko nung araw na yon at kinabukasan para pahupain yung kilabot na nararamdaman ko nun. Grabe kasi talaga. Lalo na nung sinabi ng pasaherong nakakwentuhan ko na palagi raw nagpapakita yung estudyanteng yon kahit halos 6 na buwan na itong namatay. Ayon na rin sa mga nakakwentuhan niyang mga tricycle drivers na nasasakyan niya. Kumbaga, nagmumulto daw yung estudyanteng babae na yon. Hindi ko na binalak pang alamin yung mas malalim pang kwento. Ilang beses din ako nagpabalik-balik sa Baclaran Church at Quiapo Church nun at bumili rin ng pangontra sa mga tindera para hindi na ako multuhin o sumakay pa yung multo ng estudyanteng nagpakamatay mula sa 11th Avenue. Ang sabi ng iba na napagkwentuhan ko tungkol sa karanasan kong yon, baka raw sa akin ito humingi ng tulong o kung ano man. Pero bakit naman siya hihingi ng tulong sa akin, siya nga itong nagpaamatay. Hindi sa wala akong pakialam. Ayoko naman na bigla na lang akong atakihin sa puso kapag daulit pa yon. Matatakutin pa naman ako sa mga kababalaghan, lalo noon. Ang ginawa ko, ipinagdarasal ko na lang yung kaluluwa niya na sana ay matahimik na at hindi na ako multuhin pa nito. May isa pang pagkakataon na nakita ko yung babaeng estudyante na yon na papalapit sa tricycle ko. Tapos bigla na lang itong nawala na parang bula. Pero yun naman na yung huling beses na nakita ko siya. Hanggang sa lumipas ang ilang taon na pamamasada ko at tumigil na ako sa pagtatricycle. Ngayon naman ay hindi na ako masyadong matatakutin kaya nahilig na rin ako sa pakikinig ng mga horror stories. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Maraming salamat kung inyong mabasa at sana ay marinig ko rin sa inyong channel. Magandang araw sa inyo, Sir Bob. Ako si Renato, hindi ko tunay na pangalan. Galing po ako sa probinsya ng Bukidnon at naapangasawa ng taga Mindoro. Sa atunayan, hindi po lumaki yung asawa ko sa lugar nila. Bagong lipat lang po kami noong mga panahon na yon nang pumanaw yung kanyang mga magulang at kailangan na umuwi siya. Mga hapon noon nang may isang may edad na lalaki ang lumapit sa akin. Base sa itsura niya ay nasa late 50s na ito pero matikas pa rin ang tindig. Tawagin na lang natin siyang Abner. Tinanong niya ako kung may trabaho na ba akong nahanap. Kako, kung wala pa, baka pwede pa raw akong mamasada. May extra daw kasi siyang tricycle at sayang naman kung hindi magagamit. Arkilahin ko na lang daw. Tamang-tama na kailangan ko ng mapagkakakitaan kaya tinanggap ko yung naging alok niya. Unang buwan ko roon ay nagkaroon ako ng iilang pasahero na kalaunan ay naging suki ko na. Kumbaga, hindi naging mailap sa akin ang pera. Ang routine ko pa nga noon sa pamamasada sa umaga ay tumatambay ako sa palengke. Inaabangan ko ang mga pasahero na maagang namimili. Hindi pa ganun kauso yung pila ng mga tricycle. Nagkaroon pa nga ako ng mga suki na pinapakyaw ako at yung iba pa nga ay hindi na kinukuha ang sukli. Keep the change kumbaga. Meron din akong naging pasahero na sinusundo ko pa sa bahay nila at binabalikan ko rin tuwing nauubos na ang tinda nito. Natuwa ako dahil malaki ito magbigay ng pamasahe. Mangilan-ngilan din ang naging suki ko. Katulad ng tindera sa palengke ay naging suki ko rin ang mga ito sa hatid sundo. Masaya ako sa kinikita ko sa pamamasada ng tricycle. Nabibili ko kasi yung pangangailangan ng pamilya ko. Naapagpatayo pa nga rin kami ng maliit na tindahan at kalaunan ay isang bagong tricycle. Mas maganda rin kasi na wala akong iisipin na bayarin dahil sariling tricycle ko na ang gamit.
Isa pa, naawa rin ako kay Mang Abner dahil sira-sira na yung ginagamit itong tricycle. Kako sana, yung pinaarkilahan niya sa akin, yung gamitin na lang niya para hindi siya mahirapan sa pamamasada. Minsan kasi ay nakakasabay ko ito sa pag-aabang ng mga pasahero. Madalas pa itong masiraan dahil tumitirik ang makina ng minamaneho niya. At ang ending ay lilipat ang pasahero nito sa iba. Maayos ko naman sinauli kay Mang Abner yung tricycle niya na ipinagawa ko pa sa talyer para magmukhang bago. Pati nga yung makina, pinapalitan ko rin. Ang buong akala ko noon ay masaya ito sa ginawa ko. Pero nagkamali pala ako. Dahil yun ang simula ng bangungot sa buhay ko na hindi ko naisip na mangyayari. Isang linggo ako na hindi nakapamasada dahil dinapuan ako ng matinding lagnat. May napansin din akong kakaibang butlig na tumutubo sa katawan ko. Inisip nga ng asawa ko na baka dinapuan na ako ng chickenpox. Panireklamo rin kasi ako na Makati yun. Ang ipinagtataka ko pa na tuwing gabi, madalas ako nakakaramdam na parang may gumagalaw sa loob ng mga tumutubong butlig. Ramdam ko rin na kinakain nito ng paunti-unti yung laman ko. Hindi ko alam kung nasa isip ko lang ba yun o totoo, pero yun yung pairamdam ko nun. Nagpa-check up kami at niresetahan ako ng para sa chickenpox. Ito rin kasi yung findings ng doktor. Pero ilang araw na akong umiinom ng gamot at nagpapahinga pero walang epekto. Pairamdam ko pa nga ay mas lalong lumalaki yung mga butlig sa katawan ko na makikita na ang nananalaman sa loob. Hindi rin humuhupa yung lagnat ko kahit ilang araw na. Nanlalalim na rin ang mga mata ko dahil sa palaging kulang sa tulog. Umuulan nung gabing yon. Hindi ko maipaliwanag ang pangangati ng buong katawan. Wala rin akong tigil sa pagkamot pero hindi pa rin guminhawa yung pairamdam ko. Basta mahirap ipaliwanag. Naiinitan ako na hindi ko matukoy. Tapos kapag kinamot ko yung makati na parte ay mas lumalala pa ang kate na nararamdaman ko. Parang ang sarap nung ihagod sa magaspang na sahig. Baka sakaling humupa yung kating nararamdaman. Nung hindi ko na matiis ay dinampot ko yung dahon na tinapal sa akin ng asawa ko at buong lakas kong kiniskis yun sa parte kung saan ako nangangati. Doon na ako napaiyak nang wala sa oras nang aksidente kong makamot ang isa sa mga butlig. Sobrang sakit at hapdi nun na parang nitong kinain ang laman ko. Muntikan pa akong masuka nang makita na parang may gumagalaw na lana sa loob nito. Yung para bang maliit na uod. Pasintabi po sa mga nakikinig kapag may eri itong kwento ko. Napaduwal na ako nun nang makita kong lumabas galing sa butlig ng katawan na may kasamang kilabot. Muli ko na namang naramdaman ang pangangati. Hirap din akong pigilan ang pagkamot. Basta, kung maranasan nyo to, ewan ko na lang. Isa-isa na namang nabutas ang mga butlig. Katulad ng nabutas kanina ay may nanari na lumabas dito. Nanlaki yung mga mata ko nang makita ang dalawang langaw na nagmamadali pang lumipad. Doon ako mas nahintakutan. Halos magwala na nga akong tinatawag yung asawa ko. Nagimbal din ito nang makita ang kalagayan ko. Lumabas siya ng bahay at nagtawag ng tulong. Matapos ang ilang minuto ay bumalik siya. Nangihina na ako noon nang binalikan niya ako dahil habang nasa labas ito at humihingi ng tulong ay kusang nabubutas yung mga butlig. Ilan na ngang langaw at uod ang lumabas sa katawan ko. Hindi ko na alam ang gagawin noong mga oras na yon kung alin sa dalawa ang paiiralin ko. Takot ba o pandidiri? Napakainit sa pakiramdam na Makati. Gustuhin ko man na magpagulong-gulong ay ramdam kong hindi ito tatalab. Ang pinagdarasal ko lang noong mga sandaling yon ay sana matapos na yung paghihirap ko. Isa palang albularyo ang tinawag ng asawa ko. Nang makita ako nito ay agad itong naglabas sa mga kasangkapan panggamot. May ibinuhos itong langis sa katawan ko. Pumikit habang umuusal ng dasal na hindi ko maintindihan. Hindi pa rin mawala-wala yung pangangati na nararamdaman ko. Nangihina na talaga ako noon na nandidiri sa sarili ko dahil sa mga maliit na uod at langaw na nagsisilabasan.
Nang magdilat ito ng mga mata, ay may kinuha itong bao ng nyog na may laman ng mga dahon at sinindihan. Pinausukan ako nito at nagsimula akong magsisigaw. Pakiramdam ko kasi nung mga oras na yon ay parang nalalapnos yung balat ko at laman. Sa panaginip ko, nakikita ko yung sarili ko at nasa tabi ko ang umiiyak kong asawa. Nahintakutan pa nga ako dahil akala ko patay na nga ako. Pinilit kong bumalik sa katawan pero parang may malakas na puwersa na humihila sa akin. Naarating yung sarili ko sa tapat ng tricycle na pagmamay-ari ni Mang Abner. Nakita ko na may taong nakaupo sa loob ng tricycle at may bitbit na kandila. Hindi ko gaanong naaninag ang mukha nito dahil tanging kakarampot na liwanag lang ng kandila yung ilaw. Tapos, pumailalim ang isang nakakakilabot na halakhak at ang pakiramdam na para akong sinasaniban. Doon na po ako nagising. Talagang naalala ko yung panaginip kong yon at matinding takot ang naramdaman ko. Bigla kasi akong nakaramdam ng pagkapaso. Nabigla pa nga ako nang hinampas ako ng albularyo gamit yung sanga ng dahon na hawak niya. Paulit-ulit niya itong ginawa habang umuusal ng dasal. Pero hindi pa rin mawala ang init at kate sa katawan ko. Nang muli niya akong pinausukan ay saka ako nawalan ulit ng malay. Hindi ko na matandaan yung sumunod na nangyari. Basta pagkagising ko ay nakabalot na yung katawan ko sa puting tela. May iniwan yung albularyo sa asawa ko noon na isang garapon. Isa pang gamot na pinainom sa akin at ipapahid din sa akin dahil babalik siya kapag hindi pa rin ako gumaling. Salamat naman sa Diyos at matapos ang isang linggo, unti-unti namang naghilom yung mga sugat ko. Ang sabi ng albularyo na ng gamot sa akin ay doble ang balik sa nambarang sa akin kapag natalo niya ito. Inggit at galit daw ang dahilan ng nambarang sa akin. Kumalat sa lugar namin yung magkasunod na pagkakasakit namin ni Mang Abner. Na atulad ko ay hindi rin naaligtas sa mga tsismosang kapitbahay. Nung dinalaw ko ito sa kanila ay halos hindi ko siya makilala. Malala pa sa naging kalagayan ko ang nangyari dito. Hindi ko na rin siya makausap ng maayos. Nabigla na lang ako na isang umaga, ibalita na namatay ito habang nakaupo sa loob ng kanyang tricycle. Naging palaisipan sa akin yung nangyari sa aming dalawa noon ni Mang Abner. Kung kagaya ko rin ba ay binarang din siya. Nang dumalaw yung albularyo sa akin matapos yon, sa kanya sinabi na si Mang Abner yung nagpabarang sa akin. Magkahalong galit at awa ang naramdaman ko. Nang dahil lang sa mas marami akong kinita sa pamamasada ng tricycle niya, ay humantong pa sa pambabarang ang lahat. Kahit maraming taon na ang lumipas, ay naatatak pa rin sa isip ko yung nakakakilabot na aranasan kong yon. Nagbakasakali lang ako na baka mabasa ninyo itong kwento ko. Kung ganun man, salamat Sir Bob sa inyong oras. Palagi akong nakikinig at taga-abang sa inyong channel. More power sa inyo. Magandang araw sa inyo, Sir Bob. Tawagin na lang akong Pangkoy mula sa San Fernando, Cebu. Isa akong magsasaka at delivery rider ng maliit naming negosyo. At yung ginagamit kong service ay isang tricycle. Ang may-ari ng lupa na sinasakahan ko ay sa lola ko na si Lola Carmen. Bali kapatid po siya ng aking yumaong lola na nakapangasawa ng may-ari ng mga lupain. May taniman din kami ng gulay na nilalako ko sa palengke. Doon ko binubuhay yung pamilya ko. Minsan noon, inutusan ako ni Lola Carmen na ilako rin yung mga prutas sa tanim niya at binibigyan din niya ako ng share nito. Kilala din si Lola Carmen na isa sa mga nagpapautang ng pera sa aming lugar. Karamihan ng mga nangutang sa kanya ay hindi nga binabayaran. Ang iba, sila pa ang galit kapag sinisingil. Balik tayo sa kwento ko. Hindi ko makakalimutan yung araw na yon. Nagpahatid sa akin si Lola Carmen gamit yung service sa tricycle papunta sa ospital sa kabilang lungsod. Naikwento nito sa akin na may kamag-anak daw kami na gustong umutang sa kanya. Pero dahil bayaran ng amilyar ay hindi niya muna ito pinahiram.
Isa rin sa rason kaya hindi siya muna nagpahiram ay ang pabalik-balik nito sa ospital. Sinusumpong kasi ito ng sakit. Ramdam ko ang lungkot ni Lola Carmen noon habang nagkukwento. Ewan ko, dahil nung gabing yon, hindi talaga ako mapalagay. Hindi ako mapakali sa higaan pagka-uwi. Idagdag pa ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Basta, hindi ko rin magets yung sarili ko noon. Kinabukasan, hindi ako napag-deliver ng mga ilala kong gulay dahil wala sa akin yung tricycle. Wala naman akong matandaan na may nanghiram nun. Sinuyod ko ng ikot yung taniman namin pero hindi ko pa rin makita yung tricycle. Nagtanong-tanong pa ako sa mga kapitbahay pero iisa lang ang sagot nila. Wala raw silang alam. Nag-alala na ako dahil pinapabalik pa naman kami sa ospital mamaya. Wala akong gagamitin. Pero nag-commute na lang muna ako papuntang palengke at tumiretso agad kina Lola Carmen. Habang naglalakad papunta sa bahay nila ay bigla na namang lumakas yung kabog ng dibdib ko. Lalo pang lumakas yun nang makita ko yung tricycle ko na nakaparada sa loob ng bakuran nila. Sa isip ko, sino naman ang nagdala nun dito? Ibang kabayong naramdaman ko nang tuluyan akong makapasok sa bakuran nila. Sa labas pa lang ay tinawag ko na ang pangalan ni Lola Carmen. Pero wala itong tugon. Iba na ang kutob ko noong mga oras na yon. Nang sumilip ako sa bintana, ginalugad ko yung mga mata ko sa kabuuan ng bahay. At sa isang sulok, nakita ko si Lola Carmen. Nakahandusay sa tiles ng bahay nila at naliligo sa sarili nitong dugo. Hindi ko alam kung anong nangyari. Hindi ko alam kung bakit ganun yung nakita ko. Naisip ko pa nga noon na baka pinagtitripan lang ako ng paningin ko. Pero nang muli ko itong silipin, wala pa rin pinagbago. Nakahiga pa rin si Lola Carmen sa tiles na maraming dugo. Mas lalo akong kinilabutan. Para pa nga akong nakainom noon dahil pasuray-suray akong lumabas ng bakuran para humingi ng tulong. Nang dumating ang mga pulis at nilabas si Lola Carmen, ay halos hindi ko ito makilala sa dami ng tadtad nito sa katawan. Kinunan ng statement ng kapitbahay nila. Pasado 12:00 daw ng madaling araw nang marinig nila ang tunog ng isang tricycle papasok sa bakuran ni Lola Carmen. Tapos umalis naman agad ang nag-drive nito. Mga bandang 2:00 ng madaling araw daw ay muli nilang narinig ang pagpasok ng isang tricycle sa bakuran ni Lola. Pagkatapos ay isang malakas na kalabog. Matapos yun ay wala na silang narinig na. Iilan sa mga kapitbahay din nila ang nakapansin ng tricycle na nakapark sa loob ng bakuran ni Lola. Nung tinanong na kung sino ang may-ari ng tricycle, nagdalawang isip pa nga ako sa isasagot. Iisa lang kasi ang nasa isip ko noon na baka ma-frame up ako. Gustong palabasin ng salarin na ako ang pumatay kay Lola. Sa huli ay inamin ko na ako ang may-ari ng tricycle at sinalaysay ko rin sa kanila na kinuha nga yung tricycle ko sa bahay nang hindi ko kilala. Kaya nandoon ako sa bahay nila Lola para sunduin ito para bumalik kami sa ospital. Nagulat pa nga ako kung bakit naroon na yung tricycle ko sa bakuran ni Lola. After nila akong makuna ng statement ay pinusasan ako ng mga pulis. Mangiyak-ngiyak pa akong naguluhan na humihingi ng dahilan sa kanila. Hindi pa uso ang CCTV noong mga panahon na yon nang nangyari ito sa akin. Kaya hindi ko rin maipagtanggol ang sarili ko. Nakulong pa nga ako doon ng mga 2 hanggang 3 araw dahil Biyernes nung nangyari yon. Walang proseso at judge ng weekend. Matapos yon ay pinalabas ako. Siguro ay nakonsensya ang kapitbahay at tumistigo sa totoong salarin. Isang malapit na kamag-anak namin ni Lola ang totoong salarin nun. Ang rason nito kung bakit niya nagawa ang karumal-dubal na krimen ay wala na siyang pambili ng droga. Galit ito dahil hindi siya pinahiram ni Lola. Kaya halos nalimas din yung ilang mga pera at alahas ni Lola sa bahay nito. Lumabas din sa autopsy ang fingerprints na tugma sa salarin, pati na yung fingerprints sa manibela ng tricycle ko. Pilit kong binabaon sa limot yung nangyaring yon. Pero hanggang sa ngayon, naaalala ko pa rin ang naapaninindig balahibong nasaksihan ko. Hanggang dito lang po ang kwento ko.
Sana ay mapili ninyo itong kwento na basahin sa channel. Hindi nga lang ito tulad sa mga nakasanayan nating multo, mga aswang, elemento, kulam at ano pa. Pero matinding takot ang naramdaman ko nung mga panahon na naranasan ko to. Dahil totoong buhay ang nawala dahil sa masamang loob. Magandang gabi Sir Bob at sa lahat ng nakikinig sa channel nyo. Tawagin na lang akong Nico mula sa Osamis City. Simulan ko na po agad ang kwento. Wala akong permanenteng tirahan dahil palipat-lipat yung destinasyon ng pinapasukan kong trabaho. Naapagtrabaho ako sa isang barge. Sa mga hindi pamilyar sa term na to, ito yung klase ng cargo passenger na barko. Pero kadalasan ay mga produkto na i-deliver sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Bawat lugar na dinadaungan namin ay maglalagi kami ng 2 o 3 linggo. Isa ang Negros Occidental sa nadaungan naming lugar, kung saan na-experience ko ang isang nakakakilabot na encounter sa isang laman lupa. Nakaugalian ko na apag dumaong kami sa isang lugar ay hindi talaga maiwasan ang mapapainom ka, lalo na at tumapat sa kapistahan ng naturang bayan. Wantusawa talaga ang pagkain at inuman. Isang gabi, habang pauwi na kami galing sa inuman, tanda ko pa noon na inaakay ako ng kasama ko pauwi. Yung daan pala patungo sa tinuluyan namin ay nakapwesto sa gitna ng taniman ng mga mangga. Bago maarating ay madadaanan ang isang sirang tricycle na hindi ko alam kung bakit hindi nila tila inaalis doon. Pero ayon sa mga taga roon, ang dahilan kung bakit hindi nila ginagalaw yung luma at sirang tricycle na yon ay dahil may bahay daw ng nuno sa punso roon. Tinawanan ko na lang yung kwentuhan ng mga kasama ko. Habang naglalakad kami, ay bigla akong kinabahan na hindi ko maintindihan kung bakit. Nakaramdam din ako ng pagkaihi. Tumigil muna ako sandali at kahit nakakaramdam ng kaba, ay humarap ako sa kinapwestuhan ng sirang tricycle. Hindi ko na rin mapigilan yung ihi ko. Kaagad naman akong sinaway ng kasama ko na baka raw babulabog ko yung naatira sa punso. Bahagya lang akong napatawa. Muli ako nitong sinita at nagtabi-tabi pa nga malapit doon sa may tricycle at pabirong nagwika na makikiihi lang. Medyo bata pa ako noong mga panahon na yon at hindi ko masyadong iniisip yung mga pamahiin o kinagisnan ng ibang lugar. Kumbaga noon, hindi ko masyadong pinaniniwalaan ang tungkol sa mga elemento at kababalaghan. Kahit ilang beses na akong hinila ng kasama ko, ay hindi ko pa rin tinigil yung pag-ihi ko roon. Pagkatapos ng ginawa ko, ay walang tigil ang pananakot sa akin ng kasama ko na hindi siya naging pabaya para pagsabihan ako. Kinabukasan nun, hindi ako nakabangon dahil sobrang taas ng lagnat ko. Nahihirapan din akong umihi dahil nabaga talaga yung alaga ko. Ang nakakakilabot pa, bigla na lang akong nagkaroon ng pantal sa buong parte ng katawan. Kinabahan na nga yung mga kasama ko dahil sa ilang beses namin bumabiyahe ay yun yung unang beses na nagkaganon ako. Baka raw may nakakahawa na akong sakit. Biglang nagsalita yung kasama ko sa inuman kagabi na baka nagalit daw yung nuno sa punso kaya pinasakitan ako. Gusto ko sanang tawanan ulit yung sinabi niya pero hindi ko magawa. Takot at kirot ang nararamdaman ko nung mga oras na yon. Imbis na babiyahe na kami nung araw na yon ay hindi kami makaalis dahil sa naging kalagayan ko. Nang may dumating na manggagamot, nag-request ito sa mga kasamahan ko na kumuha ng palanggana at lagyan ng katamtamang sukat ng tubig. Tag-usal pa nga ito ng dasal habang iniikot-ikot sa akin yung kandilang hawak niya. Pagkatapos, saka nito sinindihan at tinapat sa palanggana na may lamang tubig. Kitang-kita ng 2 mata ko yung hugis na nabuo. Nagwika ito na isang pamilya ng mga duwende ang nagalit dahil sa kawalang hiyaan at pambabastos na ginawa ko. Kailangan ko raw mag-alay ng mga pagkain at humingi ng tawad sa kanila. Gawin ko raw to bago magtakip silim dahil kung hindi ay mas lalala ang kondisyon ko. Sa totoo lang, sabi ko nga noong mga panahon na yon, hindi ako mapamahiin na tao kaya hindi ako naniwala sa mga elemento.
Pero nung araw na yon ay nagbago ang paniniwala ko. Sinunod ko yung utos ng magtatawas. Kahit nahihirapan akong maglakad noon, ay pinilit ko talagang maapunta sa kinaroroonan ng sirang tricycle kung saan naroon daw ang bahay ng nuno sa punso. Nagtayuan ang mga balahibo ko patapos mailagay ang mga alin na pagkain at taimtim na humingi ng tawad sa mga elemento. Muling nagdasal ang magtatawas. Nang makauwi kami, ay may inabot itong gamot na inumin ko raw. Kinabukasan, para akong nabunutan ng tinik nang mawala ng parang bula ang mga pantal ko sa katawan. Para din akong hindi nagkasakit. Kaya simula ng araw na yon ay naging maingat na ako sa mga lugar na pinupuntahan namin, lalo at naglalayag kami sa iba't ibang probinsya dahil mahirap na. Nabawasan yung pagiging pasaway ko at isip bata. Nangyari pala itong kwento mahigit 10 taon na ang nakaraan. At dahil nga naniniwala na ako sa mga kababalaghan, nagustuhan ko rin ang pakikinig ng mga kwentong katatakutan sa inyong channel. Hanggang dito na lang po at maraming salamat sa pagbabasa, Sir Bob. Sana ay magbigay aral ito sa ibang nakikinig. Pagpalain kayo.